Ang pagmumotor ay isang bagay na napakasayang gawin. Ngunit hindi kagaya na inaasahan natin, hindi lang tayo dapat basta sakay lang ng sakay. Monthly, meron dapat itong maintenance upang mapanatili natin na magandang performance. After a year or certain kilometers depende sa manual ay meron tayong tinatawag na preventive maintenance. Halina't alamin natin ang mga preventive maintenance na aking ginawa neto lang nakaraan. Ilan sa mga pwede nyo rin gawin sa motor ninyo na inaakala ko dati ay komplikado at mahal pero kayang-kaya lang pala. So without further ado, kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. This is Ned Adriano and let's get right to it. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Paano mo ba malalaman pag kailangan na i-tune up? First 1 year or first 12,000 ng motor, hindi niya ang tune up. May motor sa nga ito, no? Nasabay nito yung pag-FI cleaning at throttle body cleaning. Isa sa pinaka-importante maintenance ng FI na motor. Nag-FI cleaning ba kayo dito? Oo. Magkano? Ang FI na dito sa amin ay 650 lang. Next week pwede yan. Dapat ba yun sabay sa change oil? Depende naman. Kung ikay naman kung sa change naman ang problema. Kaya pinakamagandang maintenance ng change oil. Every 1,500 km change oil tayo. 1.5. So pwede magpa-FI kahit hindi sabay sa kahit nauna na yung tune up saka anything. Saka every 8,000 km dinire-check yung CVT. CVT din. Ano yung panggilid? Kada ilang kilometer? 8,000 km. 8,000. When the sunrise, when the sun
matigas pa eh. Okay pa. Ganda pa ng belt. Kapal no? Standard niya, 24,000. This 20,000. Ah, okay. Kapal pa ng belt natin guys. So check natin yung panggilid. Ano na? May kanto na. Kapalitan na yan pag ganyan. Pagkano pang gilid dito? Alam, isa set ang bola dito. Isang 350 lang. 350. Pero 6 na yun. Sige, palitan na natin. So ayan guys, ewan ko kung kita sa video pero may kanto na yung mga palibot ng panggilid. Mas maigi na napalitan na kasi mahirap buksan to eh. Tama na natin sa maintenance yung mga ganyan. 350. Tune up, change oil, yung labor 150. Tapos yung pinaka oil niya is 230. Pinalinis ko lang din muna to kasi wala pa silang air filter. Kasi wala pa silang stock. Pero nakakatulong yan sa fuel consumption ng malaki. So baka palitan natin yan din next week. Magpapa FI cleaning and body check na tayo. Yun yung gagawin natin next week. So marami kasi nagre-request nito, gusto nila makita yung basic maintenance nito after a year. Yung sa akin nasira kasi yung odometer, yung speedometer niya, papayos din natin para ma-full check natin siya. Standard lang ulit kakabit ko. Standard. Tingin ako para makita din. 350 to no? 6. So ito yung kakabit natin guys. Bilog na bilog pa. 350. Mag-invest na tayo dyan kasi ito yung everyday na companion natin sa everyday drive natin. So kailangan talaga lahat ng kailangan palitan na. Huwag natin tipirin para walang sakit ng ulo in the long run. Grabe. Sarap sa feeling panoorin na malinis dun sobra oh. Sobrang daming alikabok. Sarap panoorin. Parang sobrang naging malinis na yung motor ko and feeling brand new, good as new talaga. Sarap panoorin na itong part na to. Satisfying. Para sa may panggilid doon. Kumbaga sa sa Tigambio, ay pinakataas niya. Yung bola, nag-introduce bracket dyan. Nandito naman yung bearings. Ay yung mga big sprocket, mga manual ng motor. So, paano yung nag-introduce yung kadena? Oo. Yung belt. Yung belt, ito yung pinakapag sa Tigambio, ito yung sa clutch housing. Oo. Ito yung magiging housing ng clutch niya. Wag sliding ang tulog nito na gitna. Ito, torque drive. Torque drive, drive space, and pulley. Oo. Yung pulley yung pinagalagyan ng bola. Oo. Pagka ganyang kanto-kanto na yung bola, anong mangyayari dyan? Dragging. Mag-drag, oo. Sira yung speedometer natin eh. Napaayos na rin natin. Tignan natin kung
Kable lang o anong gearbox. Kable lang. Kaya lang malalaman yan. Kailangan nyo yung kable. Kaya no, putol na. So in our case, swerte, kable lang, hindi gearbox. Komplikado kasi pag gearbox eh. Hindi naman komplikado, kumbaga mas maganda kasi yung stock na gearbox kasi mas accurate yun eh. Kaysa magpapalit ka ng kahit sabihin mo ng standard, hindi mo kasi sure kung accurate yun eh. So yan, nagana na ulit yung odometer natin. Check na natin kung kailan ulit magpapa-maintenance. Hindi naman siya every month eh. Every 1,000 to 1,500 kilometers according kay Dexter yung nag-aayos. Galing siya sa Yamaha. So papalit natin kable. Magkano tong ganito tol? 150 lang. 150. Kung sakaling gearbox, magkano ang gearbox niya? Ang original lang 50. Tapos ang class A nasa 300 plus lang. Kasi may natin mga 350 o 300 yung class. Tapos yung original 650. 650. Tapos kalahati din na baba. Mas accurate kasi yung ano yata eh, yung original eh. O parehas lang. Yung class accurate din. Accurate eh. Yung ano, speedometer, medyo ganun-ganun. Ganun ba talaga? Ganun ba yan? Pero okay na yun yung pagkakaano. Kapag ito guys, malakas pa rin sa gas, papa-FI na tayo next week. So obserbahan ko muna dun sa mga ginawa nating maintenance na nakita na panood.
i-check muna natin kung may pinag-iba ba sa fuel consumption. So kapag ka naging matipid to ulit sa gas, di-delay ko muna yung FI cleaning nito, baka next month na, pero dapat next week. Pero at least sa speedometer na gana na, malaking bagay yun. Medyo na ano nga lang nanginginig nga lang yung speedometer, pero okay na. Kaysa hindi gumagana, tsaka yung odometer napakahalaga kasi. Hindi ko kasi malalaman yung next change oil ko eh.